serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa. Ngayong araw na ito, kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na po ang mga segmentong showbiz, sports, business at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, nakiisa si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa pamamahagi ng 1,500 sako ng premium quality rice sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ngayong Martes sa Zamboanga City. Ito ay kasabay ng pagbisita ng Pangulo sa warehouse ng National Food Authority o NFA sa Region 9. Ang ipinapamahaging bigas ay bahagi ng 42,180 sako ng smuggled rice na nagkakahalaga ng 42 milyong piso. Ang mga naturang sako ng bigas ay nasabat ng Bureau of Customs, Port of Zamboanga o BOCPOZ sa isinagawang warehouse raid sa Barangay San Jose Gusu, Zamboanga City nitong Setyembre 15. Narito ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Ngayon, ito ang mga nahuli ng ating customs. Nakita nila, inimbestigahan nila na mabuti at nakita nila na mayroong ganitong klase. Ang lahat-lahat dito sa nahuli dito ay 42,120 bags. Tama ba yun? Yes, 42,100 bags ng ganito. Kaya sabi namin, may proseso. Ginawa namin ang proseso. Ang proseso na ganito ay sasabihin, doon sa nagpasok, magpaliwanag kayo. Saan galing yan? Saan kayo nagbayad ng taripa? Saan kayo nagbayad ng tax ninyo? Saan kayo lahat ng mga pangangailangan dokumento? Natapos na po ang 15 days, hindi po sila makasagot. Kaya kinuha na ng gobyerno, kinuha na ng customs at ginawang donation sa DSWD at gagawing donation ng DSWD at ng gobyerno sa inyo. Ito po, meron pong, dahil nandito tayo sa NFA, itong napag-usapan, the mayor mentioned na meron tayong ginawang price cap dahil masyadong mabilis ang pagtaas ng presyo ng bigas, sabi namin hindi na kaya ng tao.
Kaya ay pinalitan natin, linagyan natin ng price cap. Sinabi natin sa lahat, wag kayong yung mga konsumo, sabi ko, wag kayong bibili ng lampas doon sa price cap dahil hindi sila dapat nagbebenta ng lampas sa price cap. So yun. Ngayon nag-aalala ang mga magsasaka. Paano naman kami? Dahil kung mataas ang price cap, mababa rin ang benta namin ng aming palay. Kaya nagkakaproblema kami dahil ang NFA bumibili lamang, ang authorized lang sila bumili 19 pesos. Sabi ko, nung nakikita ko, sabi ko, baka mahirapan ng kumita yung mga magsasaka. Kaya kahapon lamang ay pinalitan natin at ginawa natin ang pagbili ng NFA 16 pesos to 19 pesos para sa wet na palay at 19 pesos hanggang 24 para sa dry na palay. Kaya tataasan natin ng pambili para sa mga farmer. Yun ang aming talaga naman tayo nakikita natin. Hindi lang po kasi dito sa Pilipinas yan. Ang nangyayari, nag-aabang ang mga iba't ibang bansa sa Asia sa darating na El Nino sa susunod na ilang buwan. Kaya nakikita na namin na pagdating ng El Nino, medyo nagtagtuyot, hindi maganda masyado ang magiging ani dahil hindi umuulan ng sapat. Kaya lahat ng mga iba't ibang bansa sa Asia ay tinitiyak na meron silang reserve, meron silang buffer stock. At kaya't naghahabulan, kaya't nagtaasan ng presyo dahil lahat, ang Indonesia bumibili, ang China bumibili, tayo bumibili, Thailand bumibili, Singapore, lahat bumibili. Kaya't sabay-sabay silang bumibili, sumasabay din ang pag-akyat ng bigas. Kaya't kailangan natin lagyan nga ng price cap. Kaya't yan po ang ating ginagawa. Yan ay lagi natin tinitignan na hindi lamang dahil lagi natin napapag-usapan, dapat pagandahin ang production ng mga magsasaka. At lagi kong pinapaalala sa lahat ng mga kasamahan ko, hindi lamang na kailangan na may sapat na pagkain, ay kailangan may presyo na kayang bilhin ng taong bayan, unang-una. Pangalawa, na may magandang hanap buhay naman ang mga magsasaka. Kaya yan ang tinitiyak natin. At titignan po natin, habang tumatakbo ang panahon, titignan po natin na paano na ang magiging mga pangangailangan ng ating mga kababayan para naman ay hindi natin masasabi na ginutom na ang mga Pilipino dahil hindi sapat ang bigas. Nandito po, nakikita po ninyo. Ito yung mga nahuli. Ito po yung mga iba na kakabili lang ng NFA. Itong season na ito. Kaya makikita ninyo, pupunuin nila itong warehouse. Dadagdagan natin, gagawin natin mas malaki ang buffer stock para medyo hindi na natin dapat makita ang biglang pagtaas ng mga presyo. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsalubong sa akin dito. Ako ay nag-inspeksyon lamang at makita talaga kung ano ba ang nangyayari, hindi lamang doon sa NCR, sa Maynila, kung hindi pati na rito, sa kabilang dulo naman ng Pilipinas, dito sa Zamboanga, para naman makita natin na lahat ng ating mga kababayan ay nasusuportahan at kung sino man ang nangangailangan ng tulong, ay nabibigyan ng tulong. Ayan po ang inyong pamahalaan. Ito yung gobyerno po ninyo. Andito po kami lahat at ginagawa po namin lahat upang makatulong na maging maganda ang inyong mga buhay. Kahit tayo ay dumadaan sa kahirapan, ay nandito pa rin ang gobyerno ninyo upang tumulong. Maraming salamat sa inyo. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Itinakda nitong Lunes ng National Food Authority o NFA sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang bagong price range sa pagbili ng palay bilang tugon sa nagbabagong produksyon at kondisyon ng merkado. Layunin ng hakbang na mapataas ang kita ng mga magsasaka at masigurong sapat ang supply ng bigas sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, base sa naging pulong nito kasama ang NFA Council, napagpasyahan na ang presyo ng tuyong palay ay bibilhin ng NFA sa halagang 19 na piso hanggang 23 piso mula sa kasalukuyang 19 na piso. Sa kabilang banda, ang basang palay ay magkakahalaga ng 16 na piso hanggang 19 na piso mula sa kasalukuyang 15 hanggang 16 na piso kada kilo. Narito ang kabuuang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. kaugnay sa pagtatakda ng bagong price range sa pagbili ng palay. Nagtawag ako ng meeting ng NFA Council para tignan ang paano nang pwedeng gawin para ang presyo ng pambili ng NFA sa palay, yung wet at saka yung dry, ay kailangan natin tignan dahil nagbago na ang sitwasyon. Nag-decide kami na ngayon ang buying price ng NFA mula ngayon ay sa dry ay 19 to 23. Ang wet ay magiging 16 to 19. Yun ang aming ginagawa nang masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Kaya mabuti naman, maganda naman. Ang production cost naman ng mga farmer ngayon nasa 14, 15. So meron na silang pagkikitaan. At bukod pa ron, nandyan na yung price cap. So para maikalma natin itong nangyayari sa rice prices. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Samantala, suportado ng Grains Retailers Confederation of the Philippines Incorporated o GRECON ang naging anunsyo ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa pagtatakda ng National Food Authority o NFA Council ng bagong price range sa pagbili ng pinatuyo at hindi pinatuyong palay. Partikular dito ang inihayag ng Pangulo na 23 piso na bagong buying price ng pinatuyong palay mula 19 na piso habang 19 na piso naman para sa hindi pinatuyong palay mula sa nakaraang 16 na piso. Ayon kay GRECON spokesperson Orly Manuntag, napapanahon nito lalo ngayon nagsisimula ng mag-ani ang maraming mga magsasaka. Inaasahan ng GRECON na kapag umabot ang peak ng anihan sa katapusan ng Setyembre hanggang unang linggo ng Oktubre ay mas dadami na ang supply ng palay na magreresulta sa pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Dahil dito para sa GRECON panahon na para alisin naman ang price cap sa bigas upang hindi na mahirapan ang mga rice retailer. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinag-uusapan pa sa sangay ng ehekutibo ang panukalang bawasan ang taripa ng bigas. Ito ang inihayag ni Finance Secretary Benjamin Diokno bilang bahagi ng komprehensibong hakbang upang maibaba ang presyo sa pamilihan at maibsan ang posibleng kakulangan ng bigas dulot ng epekto ng El Nino phenomenon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Melanie Valdos Reyes. Inihayag ngayon ni Finance Secretary Benjamin Diokno na kasalukuyang pinag-uusapan pa sa Executive Department ang panukalang bawasan ang taripa ng bigas. Ito ay bilang bahagi ng komprehensibong hakbang upang ibaba ang presyo ng bigas sa pamilihan at maibsan ang posibleng kakulangan ng bigas dulot ng patuloy na epekto ng El Nino phenomenon. Ito ang sagot ni Diokno sa gitna ng protesta ng ilang farmers group sa proposal ni Diokno na tariff cut sa bigas at panawagan na pagbibitiw niya sa pwesto. Ayon sa kalihim habang kasalukuyan ang pag-uusap na natiling suportado ang DOF sa anumang policy response na ikabubuti ng mas maraming Pilipino. Pagtiyak ng kagawaran ang kanilang koordinasyon sa iba pang mga ahensya ng gobyerno at mga stakeholders upang isulong ang mga programa at suporta upang mapanatiling balanse ang interes ng mga magsasakang Pilipino habang ibinababa ang presyo ng bigas para sa mga mamimili, lalo na ang mga pamilyang pinakamahihirap.
Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, kinilala ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang dedikasyon at pagiging tapat sa tungkulin ng 1.8 milyong lingkod bayan. Ito ay kaugnay ng pagdiriwang ng ika-123 taong anibersaryo ng Philippine Civil Service ngayong Setyembre. Pinangungunahan ng Civil Service Commission o CSC ang nabanggit na selebrasyon alinsunod sa Presidential Proclamation No. 1050 Series of 1997 na nagdedeklara sa buwan ng Setyembre bilang Civil Service Month. Matatandaan na ipinakilala ng CSC ang tema para sa isang dekada na Transforming Public Service in the Next Decade, Honing Agile and Future-Ready Servant Heroes. Ito ay sumasalamin sa pangkalahatang kasanayan ng mga manggagawa sa gobyerno sa gitna ng tinatawag na New Normal. Narito ang kabuang mensahe ni Pangulong Marcos Jr. sa naturang kaganapan. It is an honor to greet the 1.8 million strong government workforce, our public servants, mga kapwa kong lingkod bayan sa lahat ng sangay ng pamahalaan, a meaningful and joyous 123rd Philippine Civil Service Anniversary. Today, we not only commemorate the anniversary of the Civil Service Commission, but also honor the dedication and commitment of all individuals who serve in the government. We celebrate this nationwide event every September to commemorate the establishment of the Philippine Civil Service by virtue of Public Law No. 5 of 19 September 1900. We look back to the past 123 years to recount the colossal progress made by those who served the nation before us. And we also look ahead to anticipate and prepare for the future of public service. I would like to express my gratitude to all civil servants who work tirelessly and with excellence and integrity to deliver the quality service that all Filipinos deserve. Thank you for your dedication, despite the numerous challenges that we experience in our respective occupations. Let us strive harder in achieving our united goal of providing a better future for our country. My appreciation also goes to the CSC for the steadfast commitment in continuously transforming the human resource and organization of the Philippine bureaucracy. In this way, we will hone agile and future-ready servant heroes. Maraming salamat sa inyong pagpapagal. Muli, mabuhay ang bawat lingkod bayan, mabuhay ang buong serbisyong sibil. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Fen Blones. Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. nagpasalamat sa Australian Army sa kasanayan na ibinahagi sa mga tropa ng AFP. Bukod sa pagsasanay, nagpasalamat din si Bronner sa intelligence and technical support ng Australia tulad ng ipinagkaloob nito sa Marawi Siege sa pamamagitan ng Memorandum of Understanding para sa paglaban sa international terrorism. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. May bagong modus sa mga scammer gamit ang mga hindi rehistradong SIM card. Ayon kay of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa Australian Army sa kanilang pagsasanay ng mga sundalo ng AFP. Ito ay sa pagpupulong ni General Bronner at Australian Army Chief Lieutenant General Simon Stewart nang bumisitang huli sa Camp Aguinaldo kahapon. Sa kanilang pagpupulong, napag-usapan ng dalawang opisyal ang Philippine-Australia Bilateral Military Partnership kabilang ang pagsasanay, student exchanges, reservist development ng Commissioned Officer Empowerment at Recruitment. Bukod sa pagsasanay, nagpasalamat din si General Bronner sa intelligence and technical support ng Australia katulad ng suporta na ipinagkaloob nila nung Marawi Siege na bunga ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng dalawang puwersa sa paglaban sa international terrorism. Ang Pilipinas at Australia ay may partnership on training and exchanges mula pa 1995 at status of Visiting Forces Agreement na naging epektibo mula 2007. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakita sa isinagawang survey ng Philippine Coast Guard o PCG na nagkaroon ng matinding pinsala sa coral reefs at karagatan ang mga bahagi ng West Philippine Sea na pinamamalagian ng mga Chinese militia vessel. Sa pahayag ni Commodore J. Tariela, PCG spokesperson para sa West Philippine Sea, sinabi niya na base sa underwater survey sa Rosul o Iroquois Reef at Escoda o Sabina Shoal, nagpapakita na ang marine ecosystem sa mga lugar ay tila wala ng buhay at tila wala ng senyales ng buhay. Mayroon din anyang discoloration sa seabed ng Escoda Shoal na posibleng dahil sa mga aktibidad na nagpabago sa topografiya ng underwater terrain. Nakita rin ang mga basag na corals sa lugar, tanda na nagkaroon ng pag-harvest o pagkuha sa mga ito. Isinagawa ang Coast Guard survey mula Agosto 9 hanggang Setyembre 11 kung kailan mayroong 33 Chinese militia vessels sa Rosul Reef at 15 sa Escoda Shoal. Ang survey ng PCG ay sumusuporta sa ulat ng Armed Forces of the Philippines Western Command sa pagkasira ng corals. Iginigiit ng PCG na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Rosul Reef at Escoda Shoal. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG nagbabala sa bagong modus ng mga scammer gamit ang hindi rehistradong SIM card. Ayon kay PNP-ACG Director Police Brigadier General Sidney Sultan Hernia, ang mga SIM na ito ang ginagamit ng mga scammer sa pagpapadala ng spam messages, links at iba pa sa mga biktima. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. May bagong modus sa mga scammer gamit ang mga hindi rehistradong SIM card. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Group o ACG Director Police Brigadier General Sidney Sultan Hernia, bumibili ang mga scammer ngayon ng mga sariwang hindi rehistradong SIM card na walang intensyong iparehistro ang mga ito. Paliwanag ni Hernia, ang naturang mga SIM card ay walang outgoing call and text habang hindi rehistrado pero pwedeng tumanggap ng call at text. Ginagamitan niya ito ng mga scammer sa pagkuha ng mga one-time PIN o OTP para sa pagbubukas ng mga account sa popular na social messaging app tulad ng WhatsApp, Telegram at Viber. Ito anya ang mga account na ginagamit ng mga scammer sa pagpapadala ng spam messages, links at iba pang scam sa mga biktima. Sa pamamagitan anya ng ganitong over-the-top o OTT messaging ay nalulusutan ng mga scammer ang mga telecom companies at nagagawa pa rin nila na manatiling anonymous sa kabila ng SIM card registration law. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Umapela si House Speaker Martin Romualdez sa Department of Energy o DOE at mga kumpanya ng langis na maglatag ng mga estratehiya para maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ginawa ito ni Romualdez sa consultative meeting sa oil industry players sa Batasan Complex. Layo ng pulong na hikayati ng mga kumpanya ng langis na ihinto muna ang dagdag presyo sa kanilang mga produkto hanggang Kapaskuhan. Kasabay nito nagpaalala si Romualdez na hindi magdadalawang isip kumilos ang Kongreso kapag nadiskubre na bahagi ng problema ang mga kumpanya. Nitong Martes, ang ika-11 sunod na pagtaas ng presyo ng diesel at kerosene, samantala pang-10 naman sa gasolina. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pagrepaso at pag-amyenda sa Oil Deregulation Law suportado ng Department of Energy o DOE sa isang pagdinig sa Kamara. Inihayag ni Speaker Martin Romualdez ang pagtataka sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo gayong ang petrolyo ay nabili sa mas murang halaga. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes.
Suportado ng Department of Energy ang hirit ng mga kongresista na repasuhin at amyendahan na ang Oil Deregulation Law. Sa dialogo ng House leaders at oil industry players, isa sa napuna ng mga mababatas ay ang agaran at pare-parehong price increase ng mga oil company. Ayon kina Speaker Martin Romualdez at Representative Stella Quimpo, nakakapagtaka kung bakit nagtataas ng presyo ang mga kumpanya ng langis kapag nagkakaroon ng adjustment sa world market, gayong ang stocks naman ng petrolyo nila ay nabili sa mas murang halaga. Wala naman tugon ng mga oil company dito. Tinukoy din ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na nagsampa ng temporary restraining order ang mga kumpanya laban sa kautusan ng DOE na magsumiti sila ng detalyadong computation at rason sa kanilang mga price adjustment. Aminado si Energy Undersecretary Sharon Garin na dahil sa Oil Deregulation Law ay tali ang kanilang kamay para i-monitor ang price adjustment ng mga oil company. Kaya suportado nila ang panukala para ito ay amyendahan na, partikular sa anti-competitiveness, unbundling ng oil prices at mekanismo sa pagsuspende ng excise tax. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nais ni Interior and Local Government Secretary Benher Abalos ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga jaywalkers sa EDSA at C5 Road. Hinikayat ni Abalos ang Metro Manila Development Authority o MMDA na pag-aralan ang panukala. Ayon kay Abalos, bukod sa multang 500 piso mula sa mga jaywalker ay dapat pa itong dagdagan ng community service. Suportado naman ni MMDA Chairperson Romando Artes ang suhestyon ni Abalos. Ayon kay Artes, kapag dadagdagan ng parusa ay madadala ang mga tao at matututong maging disiplinado sa batas trapiko. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ben Blones. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, ang tabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa Luzon, mula sa Lawag. 74 na street lights na ilagay sa mga madilim na bahagi ng San Nicolas, Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Napasilawan ti lokal gobyerno iti ilite San Nicolas sa tipaset ti National Highway kadagiti sa nga pulag itmay sa barangay. Baben iti tarigagay ni Mayor Mike Hernando ken ni Vice Mayor Paul Hernando ken dagiti opisyal iti lokal gobyerno ket natungpal iti kagem may kanti solar lights iti barangay 1, 2, 3, 11, 15 ken 22 para iti umuna abansada ti proyekto. Iti simmarunoan ay kan ket iti barangays 3, 5, 6, 7, 16, 22 ken 24 para iti may kadwa abansada. Nagapo ti pundo iti umuna abansada ti 20% development fund ken iti may kadwa abansada ti proyekto ket manipod met iti supplemental budget. Gagem ti proyekto ket tapno maadaan ti seguridad dagiti umili manipod iti posible ang mapasamag a krimen wenno pagtalgedan daytoy dagiti motorista. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ronnie. Yan ang ulat mula Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Department of Trade and Industry, Region 1, nagpaalala sa mga rice retailer na hindi pa dumaan sa profiling na magpalista na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Pinalagipan ti DTI Region 1 dagiti micro rice retailers saan pay ang nagdalan ti profiling nga agparehistro tapno mairaman dagitoy iti listaan dagiti makawat iti tulong manipod iti gobyerno para kadagiti naapektaran ti panakay patungpal ti Executive Order number 39 anang ikeddeng ti price ceiling ti bagas.
Alalukuyan ti DTI nga agparehistro amin ang negosyante, lisensyado man wano saan ken tumungtungpal iti mandated price ceiling kadagiti business permit and licensing offices iti LGU-da, DTI Provincial Office wano kadagiti kasitgan at negosyo centers agingga itang aldaw Setyembre 19. Kasapulan laeng itugot dagitoy tigiti lisensyada ken retrato apamaneknek nga agraklako iti regular ken well-milled rice. Malagip aditoy probinsya ti La Union ket umabuten ti 75 a beneficiaryo, tinakaawat ti 15,500 pesos ti tunggal maysa wano agdagop iti maysa a milyon, sangagasot 25,000 babaen ti Sustainable Livelihood Program ti DSWD kastulong kadagiti napektaran ti panakay patungpal ti Executive Order Number 39. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Albert mula dyan sa Agoo at yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mula sa Iloilo, redevelopment ng 2 merkado publiko sa Iloilo City uumpisahan na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Emmy Santiagudo. Pag-umpisa na ang pagpakayo kag pagpatahom sang duha ka pinakadako nga merkado publiko sa syudad sa Iloilo. Ginhiwat ang groundbreaking ceremony para sa pagpaidalom sa redevelopment sang Iloilo Terminal Market kag Central Market sang Lunes, Setyembre 18. Ginpangunahan inin sang SM Prime Holdings Incorporated, Iloilo City Mayor Jerry Tenyas, Vice Mayor Jeffrey Ganson, mga konsehal, department heads, market vendors, barangay officials kag iban pa. Ginakabig sang alkalde nga milestone ng groundbreaking sa duha ka merkado publiko, bangod ini ang labing una nga kahigayonan nga ipaidalom ini sa public-private partnership. Sunod kay Tenyas, umpisa na ini sang pagpatuman sang madugay na nga handom sa mga Ilonggos nga mapakayo kag mapatahom ang duha ka mga merkado agud matagaan man sang moderno, limpyo kag komportable nga lugar ang market vendors kag mga manugbakal. Sa idalom sang PPP ang SM Prime Holdings ang magapondo sa konstruksyon sang duha ka merkado publiko. Yara sa 1.5 billion pesos ang pondo para sa ginatanyag nga redevelopment sang world-class nga public markets kag ginalauman ini nga matapos sa sulod sang isa tubtub duha ka tuig. Mula sa RP Iloilo, ito si Emiro Santiagudo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Emmy mula dyan sa Iloilo. Dumako naman tayo sa Borongan, Centenarian sa Eastern Samar tumanggap ng cash gift mula sa national government. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Ang gobyerno nasyonal ipinaagan lokal nga pamunuan nabungtuhan San Policarpo, kabakyang ang Department of Social Welfare and Development Office ingintaga ng pagkilala hi Mrs. Lorenza Caraga Musende, usa nga centenarian hanasabi nga bungto hadto nakalabay nga simana. Tikang han enactment han Republic Act 10868 hano tuig 2016, hinanay Lorenza Musende, ina ni kaduha nga centenarian nga ginkilalahan bungto. Hiya ina 103 anyos, taga Barangay Alugan, din hiya ina kakarawathin cash gift, kantidad 100,000 pesos, tikang DSWD Regional Office 8, ngan letter of felicitation nga pirmado ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ana sabing cash gift insubay hamandato ang Republic Act 10868 o ang Centenarian Act of 2016. Din na national government inagahatag cash gift kantidad 100,000 pesos sa mga Filipino citizens nga inabot ha edad nga 100. Tikang HRP Borongan, inihidayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Lokal na pamahalaan ng St. Bernard, kinilalang Solid Waste Awardee ng DENR-EMB. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ria Mikate. Lain daw sab nga pasidungog bahin sa mayong pagpatuman sa solid waste management ang naangkon sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte. Formal nga giila sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau kung DENR-EMB ang inisyatibo sa lokal nga pagamhanan sa ecological solid waste management ni ini. Kini atol sa 2023 Regional Environment Summit nga gipahigayon sa Summit Hotel sa Dakbayan sa Tacloban niadtong Huwebes, Setyembre 14 ubos sa temang No to Waste Advancing Circular Economy to #Beat Plastic Pollution. Usa sa nailahan nga inisyatibo sa LGU sa pagpanguna sa Municipal Environment and Natural Resources Office mo ang pagama og eco-bricks ug eco-pads agig usa sa mga solusyon aron mapaymuslan mga plastic containers, bottles ug ban pang mga plastic wrappers ug cellophanes nga nagpasad lamang sa mga nataran. Kahimduman nga una nang gilang environmental champion sa probinsyal nga pagamhanan sa Southern Leyte, pinagi sa Provincial Environment and Natural Resources Management Office ang St. Bernard karong tuiga human nakakuha og 95.1% overall rating sa gipatuman nga environment programs ug organizational structure ni ini. Dugang yana, gipasidunggan usab kini nga high achievers sa Mineral Resources Management Program ug Solid Waste Management Program nga dunay 97.8% ug 96% nga mga rating. Gikan sa Radyo Pilipinas Sugod, kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ria mula dyan sa Sogod at yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Regional Technical Director for Operations ng Department of Agriculture, Region 10, sinabi na mayroong sapat na supply ng bigas para sa nasabing rehiyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Aureliana. Ang Department of Agriculture Northern Mindanao gipanguluhan ni Regional Executive Director Carlene Sicolyado uban sa hingtungdan sa ahensya ni Parayag sa ilang pagparingkamot taliwala sa pagpatuman sa Executive Order No. 39 o ang pagpahamtang sa gimando nga price ceiling sa bugas sa usa ka interaksyon sa media bag-uhay pa lamang. Ang kapin sa usa ka semana nga pagpatuman ni ini, ang Regional Technical Director for Operation o DA10 nga si Carlota S. Madriaga Mitaho nga dunay igong supply sa bugas alang sa rehiyon nga nagkanayon nga ang kinatibuk-ang supply sa buwan sa Septembre nagtala sa 190,192 metriko tonelada nga matagbaw sa 61,015 metriko tonelada nga kinahanglanon sa Northern Mindanao base sa population ni ini nga magbilin og ending stock nga 129,000 nga metriko tonelada nga maayo sulod sa 88 ka adlaw. Isip kabahin sa direktiba ni ini sa pagmonitor o pag-imbestigar sa abnormal nga lihok sa presyo, gipasabot usab ni RTA Madriag na ang ahensya gitahasan usab sa pag-issue og notice of non-compliance di adtong mga rice retailers nga napakya sa pagsunod sa gimando nga price ceiling og tungod niini dili kwalipikado alang sa cash assistance nga gihatag sa Department of Social Welfare and Development o DSWD pinaagi sa Sustainable Livelihood Program ni ini uban sa koordinasyon sa Department of Trade and Industry. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kini si Tessa Aureliana alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga. 120 bahay sa Zamboanga City tinupok ng apoy. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Alcanza na 120 caserías, eleman upot por causa na Kiyamake o Corina Barangay Arena Blanco, Ciudad de Zamboanga, ayer aga. Base ng initial report del City Disaster Risk Reduction Management Office, mas o menos 700 magpapamilya ila sa apektao, y cuantos kanila elta esta ahora ng mga evacuation center.
Según con el Bureau for Protection Zamboanga, y a principio el quema a las 8:39 del ayer aga na mencionado barangay, que alcanza na third alarm y declara fire out a las 12:55 ayer tarde. De repente responde el mga diferente fire substation na syudad na mencionado lugar donde ocurrió el quema. El mga personajes ng City Social Welfare and Development Office na continua conduci assessment este mga tiempo para nadalida de mga ayuda ng mga biktima. Desde Daquio Ciudad Zamboanga, este si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justin. Yan ang ulat mula sa Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Hindi pa po pala natatapos yung ating mga report. Meron pa palang isang report para sa rehiyon ng Mindanao. Nako, mula sa Iligan, mayroong 1,000 pisong subsidy para sa mga solo parents isinusulong sa Iligan City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Basher. Gipahigayon ang usa ka forum para sa diskusyon sa Expanded Solo Parents Welfare Act o Republic Act 11861 sa niaging mga adlaw diri sa Celadon Pension House, Iligan City. Gihisgutan ang benefits and rights ug mga benepisyo ug mga katungod sa usa ka solo parents sulod sa nasangpit na balaod. Naistoryahan pod ang posible na ihatag ng 1,000 o 1,000 pesos na cash kada bulan para sa mga solo parents dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Sila ang mga solo parents na naedad na 22 years old ug ubos pa ana. Kauban pod ang scholarship na ihatag ang Commission on Higher Education o CHED o ang Technical Education and Skill Development Authority o TESDA. Niagi sa kaning forum, nakabalo ang mga solo parents sa Dakbayan sa Iligan sa ilang mga katungod ug mga benepisyong ilang madawat sa balaod na Expanded Solo Parents Welfare Act o Republic Act 11861. Gikan sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Alwidad mula dyan sa Iligan. At yan po ang kabuuan naman na ulat mula po sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang mga ulat mula sa iba't ibang ang ating mga segmento na business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Umabot sa 7-month high ang perang padala ng Overseas Filipino Workers o OFWs noong Hulyo batay sa datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ang cash remittances o money transfers na ipinadala sa pamagitan ng mga bangko at formal channels ay nasa $2.992 billion, tumaas ng 2.6% mula $2.917 billion noong Hulyo ng taong 2022 at mas mataas din sa $2.812 billion na naitala noong Hunyo ng kasalukuyang taon. Ito ang pinakamataas sa loob ng 7 buwan o magmula nang maitala ang $3.159 billion noong December 2022. Sinabi ng BSP na ang expansion sa cash remittances nitong Hulyo ay sanhi ng paglago sa padala ng land at sea-based workers. Year to date, ang cash remittances ay tumaas ng 2.7% sa $18.79 billion mula $18.26 billion na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.
Pangunahing nag-ambag sa pagtaas sa remittances sa unang 7 buwan ng taon ang paglago sa cash remittances mula Estados Unidos, Singapore, Saudi Arabia at United Arab Emirates o UAE. Ang Estados Unidos ang may pinakamalaking share sa remittances sa 41.3%, kasunod ang Singapore sa 6.9%, Saudi Arabia sa 5.9% at Japan sa 5%. Samantala, tumaas din ang personal remittances o ang kabuuan ng transfers na ipinadala ng cash o in-kind via informal channels sa $3.321 billion mula $3.24 billion year-on-year. Year-to-date, ang personal remittances ay umabot na sa $20.91 billion mula Enero hanggang Hulyo ng kasalukuyang taon, tumaas ng 2.7% mula $20.33 billion na naitala sa kaparehong panahon noong 2022. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balitang negosyo at kalakalan, naniniwala naman si Philippine Economic Zone Authority o PEZA Director General Tereso Panga na mahihigitan ng Investment Promotion Agency o IPA ang 10% investment approval growth target nito ngayong taon. Sa isang pahayag, sinabi ni Director General Panga na nakamit na ng PEZA ang 72% ng 154.77 billion peso project registration goal nito para sa taong 2023. Matatandaan na noong 2012 ay naitala ng PEZA ang pinakamataas na investment pledges nito na 312 billion pesos. Noong nakaraang Webes ay inaprubahan ng PEZA Board ang 27 new at expansion projects na nagkakahalaga ng 14.04 billion pesos na kinabibilangan ng 11 export enterprises, 5 information technology o IT enterprises, 5 facility enterprises at tig-2 sa logistics service enterprises, domestic enterprises at ecozone development. Ang mga bagong project registrations na ito ang nagpataas sa total investment pledges sa PEZA ng 180% sa 111.21 billion pesos mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon mula 39.63 billion pesos na approval sa kaparehong panahon noong 2022. Ang top foreign sources ng investments sa PEZA para sa taong ito ay ang Japan, Singapore, Cayman Islands, United Kingdom at South Korea. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nakapagtala ng double-digit annual increase sa unit sales ng mga sasakyan sa bansa noong Agosto ayon sa datos na inilabas ng local manufacturers. Sa naging ulat ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI at ng Truck Manufacturers Association o TMA, ang kabuuang new motor vehicle sales noong nakaraang buwan ay umabot sa 36,714. Mas mataas ito ng 21.6% kumpara sa 30,185 units na naibenta sa kaparehong buwan noong nakaraang taon, ngunit mas bababa ng 1% sa 37,086 units na naipagbili noong Hulyo. Ang commercial vehicles ang bumubuo sa 26,620 ng unit sales noong nakaraang buwan. Ang light commercial vehicles ay may 20,991 units, passenger cars na may 10,094 units, at Asian utility vehicles o AUVs na may 4,576 units. May 597 units naman ng light-duty trucks at buses, 328 units ng medium-duty trucks at buses, at 128 units ng heavy-duty trucks at buses ang naibenta noong Agosto. Nauna lang sinabi ng mga manufacturer na kumpiyansa silang makapagtatala ng 395,000 unit sales ngayong taon na mas mataas ng 10 hanggang 15% sa 352,596 units na naibenta noong 2022.
lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Kinapos ang Gilas Pilipinas kontra sa China 84-67 sa pag-arangkada ng 2023 FIBA U16 Asian Championship na ginanap sa Al Rayyan Indoor Hall sa Doha, Qatar. Tumiklop ang Nationals sa second half matapos makipagsabayan sa first half para sa 0-2 kartada sa Group D ng Asian Youth Tournament na sa Middle East ginanap sa ikalawang sunod na edisyon. Napurnada ang hinakot na 20 puntos, 8 rebounds at 3 assists ni Kiefer Louis Alas para sa Gilas Boys habang nagdagdag ng 13 at 12 markers sina CJ Amos at Kurt Nathan Velasquez ayon sa pagkakasunod. Sunod na makakarap ng Gilas ang Kazakhstan ngayong Martes at ang Malaysia sa Miyerkules para sa misyong makaabante sa susunod na round. Tinalo ng Malaysia ang Kazakhstan 79-71 upang makisosyo sa China para sa liderato sa Group D. Tanging ang number 1 team sa bawat pool ang diretsong makakaabante sa quarterfinals at kailangan pang dumaan sa qualification ang segunda at terserang koponan. Hangarin ng Gilas ni Coach Josh Reyes na malagpasan ang 7th place finish noong nakaraang taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangungunahan nina world number 2 pole vaulter EJ Obiana at skateboarder Marjeline Didal ang Pilipinas kung saan sila ang tatayo bilang flag bearers sa 19th Hangzhou Asian Games. Inanunsyo ito ni Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Tolentino sa isang send-off na ginanap sa Philippine International Convention Center. Kamakailan lamang ay nakuha ni Obiana ang kauna-unahang silver medal ng Pilipinas sa World Athletics Championships at nakopo ang gintong medalya sa Asian Athletics Championships. Samantala, isa si Didal sa mga nakakuha ng gintong medalya sa 2018 ASIAD na ginanap sa Palembang, Indonesia. Nakatakda ang opening ceremonies para sa 19th Hangzhou Asian Games sa Setyembre 23 sa Hangzhou Sports Park Stadium. Ang balitang iyan ay mula sa RP2 Sports 918 kHz. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananatiling malinis ang record ng University of Santo Tomas sa 2023 Shaky Super League o SSL Collegiate Preseason Championship pagkatapos ang 3 set na panalo laban sa Letran na ginanap sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan. Naging masaklap ang unang pagsalang ni Oliver Almadro bilang bagong head coach ng Lady Knights kung saan nakuha ng Golden Tigresses ang panalo 25-21, 25-23 at 25-14. Nanguna para sa UST sa opensa si rookie Angeline Poyos sa nagawa nitong 13 puntos mula sa 11 kills, 1 block at 1 service ace.
Nagambag naman ng 9 na puntos si Saiza Gula habang nakagawa ng 7 puntos si setter Cassie Carvalho. Nakascore din ng tig-7 puntos bawat isa sina Regina Jurado at Kyla Cordora para sa balancing atake ng Golden Tigresses. Pagkatapos ng kanilang ikatlong pwestong pagtatapos noong SSL National Invitationals, naging solido ang kanilang tsansa para sa quarterfinals kung saan isa na lang ang nalalabi nilang laban sa preliminary rounds. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na ulit si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Una dyan si Lovely Abella kasi isinilang na niya ang panganay na anak nila ni Benj Manalo. And sa pamamagitan ng kanyang Instagram account, ipinakita ng celebrity mommy ang kanyang no-filter photo kung saan makikitang nagpapadede siya ng sanggol. And ayon kay Lovely, napakaraming hirap at sakripisyo ang dinanas niya mula sa 9 na buwang pagbubuntis hanggang sa kanyang panganganak. And abot langit ang pasasalamat niya sa Diyos dahil maayos niyang naisilang ang unang anak nila ni Benj. Ito yung naging post ng asawa ni Benj na si Lovely. And quote and unquote, di ka man lang nagpaganda. And sa lahat po ng hirap na pinagdaanan ko, hindi ko na po kayang magpaganda. Ang gusto ko lang ay mairaos ng healthy ang anak ko. Ng mga oras na to, wala akong kinapitan kundi ang faith ko kay Lord na hindi niya kami pababayaan. Ang pagmamahal sa akin ng asawa ko, pamilya at mga kaibigan ko at ang mga dasal ninyo. And ang pahayag pa ni Lovely, binigyan kami ng pagkakataon. Di ko alam na mararanasan ko lahat ng hindi ko nararanasan sa unang anak ko. Kaya ang larawan na ito ay nagsisimbolo na mahalin natin ang mga nanay at mga magulang natin. And walang sino mang magulang naghangad ng masama para sa anak. Tama naman yon ang sinabi ni Lovely. And nangako rin ang actress na isi-share nila ni Benj ang kanilang pregnancy journey sa kanilang vlog sa darating na weekend. And ibabahagi rin ng mag-asawa ang hirap na kanilang dinanas at ang napakagandang reward na ibinigay sa kanila ni Lord. And pagtitiyak ni Lovely, itutuloy ko lang po ang pagpapa-breastfeed ko sa anak ko at hanggang ngayon hirap pa din ako mag-produce ng milk. Pag-aaralan ko ulit hanggang sa magtagumpay ako para sa pangangailangan ng anak ko. And mensahe pa ni Lovely at higit sa lahat, maraming salamat sa lahat ng doktor namin ni Liam. Yan yung anak nila ni Benj. And hindi ko po kayo iisa-isahin, sobrang salamat. At ginabayan kayo ni Lord. And itinuturing ng celebrity couple na Miracle Baby ang kanilang anak. And anya sa kanyang Instagram post noong ibinandera nila na magkakaroon na sila ng anak in God's perfect time, miracle happens. And grabe, para akong hihimatay ng oras na to. Hindi daw makapaniwala si Lovely sa blessing na iyon. And napakaganda daw ng blessing yon sa taong ito ng 2023. And after 15 years sa unang anak daw niya ay sinubukan daw na mag-asawa na
bumuo ng anak. At yun na nga ang binigay sa kanila ni Lord. And sabi pa ni Lovely, miracle baby para sa amin, knowing na mababa ang sperm count ng asawa ko. Kung kani-kanino na din ako nagtanong para magpaalaga dahil tumatanda na din ako, turning 37 this year, kaya mas takot na ako sa mga imposibleng mangyari sa akin. And sabi nga ni Lovely, iba ang faith nila sa Lord. Kaya ipinagdasal nila na bigyan sila ng anak. At yun na nga ay ibinigay na sa kanila. And congratulations sa mag-asawang Lovely and Benj. And samantala, nagbakasyon sa Italia ang celebrity couple na sila Sam Milby at Catriona Gray. At base sa mga larawang ipinost ng Magsing Irog ay nilibot nila ang ilang syudad sa nasabing bansa. Kasama ang dalawa sa ginanap na ASAP natin to sa Milan, Italy noong September 10. At ang ibang celebrities ay nag-extend bilang bakasyon na rin. Pero karamihan ay bumalik na sa Pilipinas dahil sa kanilang mga trabaho. And yayamang nasa Italy na rin ng dalawa ay hindi na pinalampas ni na Sam at Catriona ang mamasyal sa kabisera ng Italia, ang Roma, base sa mga larawang nasa Instagram account ng 2018 Miss Universe. And ang caption ng dalaga sa mga larawan nila ng aktor, quote and unquote, couldn't help myself from coming back Rome. And anya pa, 21,500 steps later, at least make us feel good about all the pasta. And honestly, my favorite food in Rome, Osteria da Pietro. And syempre, hinanap din ng dalaga ang favorite store niya, quote and unquote, exploring the city in the new fall collection personalized by this bow too from H&M, yun yung global brand. And then nagpunta sila sa Sorrento town. Ang quote dyan o caption ni Catriona, so grateful to be exploring the Amalfi Coast with my panda, which is si Sam Milby. And may kuha ring nagla-lunch sila nagtatanghalian sa seaside ng hotel doon sa Porta Marina. At ang caption ni Kat, kain tayo. And kinunan din ito ang mga panindang gulay at prutas sa lugar. Quote o caption dyan ni Catriona, making it my goal for my life to be as vibrant as Italian tomatoes. And samantala, wala pa rin inilalabas na detalye tungkol sa nalalapit na kasal nila Sam at Catriona sa 2024 sa home country ni Kat sa Australia. Mukhang mag-enjoy ang engaged couple natin sa kanilang bakasyon nag-enjoy sila sa kanilang bakasyon sa Europa. Hindi kaya mabago yung venue ng kasal ng dalawa dahil na-explore nila yung mga magagandang lugar sa Italy. Well, yan yung aabangan natin, mga kachismis. And eto pa sandaling pag-usapan naman natin si Ken Chan. And sandali daw kasing natulala ang kapuso actor TV host ng matanong ng award-winning TV host na si Boy Abunda kung totoo bang in love siya ngayon. Sa guesting ni Ken sa The Fast Talk with Boy Abunda, hindi siya kaagad nakasagot sa mga tanong Kaya naman ang reaksyon ng kanyang fans ay mukhang may inililihim siya about his love life. And natawa rin ang aktor nang ma-realize niya na tila biglang tumigil ang ikot ng mundo sabay sagot ng medyo in love daw. And binigyan naman ni Tito Boy ng chance si Ken na makapagpaliwanag kung anong ibig sabihin doon sa sagot niyang medyo in love siya. Pahayag ng binata, quote and unquote, I'm in love in so many different ways and in so many different things. It doesn't mean na tao yun. Pwedeng career, family, and friends. Pero inamin ni Ken na totoong namimiss na niyang ma-in love talaga sa isang tao na matagal-tagal na rin daw niyang hindi nararamdaman. And wala naman siyang binanggit kung may nagugustuhan siya o nililigawan siya sa ngayon. Samantala, nabanggit din ni Ken na super happy siya na makasama sa hit Kapuso afternoon series na Abot Kamay na Pangarap. And gumaganap siya rito bilang si Dr. Lyndon Javier, isang neurosurgeon, kasama si Doc Annalyn Santos na ginagampanan ni Jillian Ward. And say ni Ken, ngayon nasabi ko na medyo in love ako because happy ako sa set ng Abot Kamay na Pangarap. And matatanda na umamin din yung aktor sa unang guesting niya sa nasabing show na nahulog ang loob nila
sa isa't isa ng kanyang on-screen love team partner na si Rita Daniela. And na-develop raw sila nung magkalaping sila sa ilang Kapuso shows, kabilang na dyan ang My Special Tatay. And sabi ni Rita sa panayam niya kay Tito Boy, nung nangyari sa amin ni Ken, it's an almost love story. Kasi yung almost, yun yung masakit. So close yet so far. Anya, sobrang nagulat ako doon sa konsepto na magkasama kayo araw-araw na de-develop pala talaga hanggang dumating sa point na hindi na sila nag-uusap and nagkikita. And ika nga ni Rita, I had to give time for myself because yung nangyari sa amin ni Ken, I just didn't lose a friend, I lost a best friend and a family in one. O diba? Parang nasaktan doon si Rita doon sa parang almost na relationship nila ni Ken. And that was very painful for me, pero naging okay naman kami. Naging okay naman kami. O diba? Parang naging friends naman sila after all ni Rita and Ken. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. Iniimbitahan po namin kayo muli na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-like at share na rin po. Samantala, narinig po ninyo ang kabuuan na ating programang Ang Pilipinas. Ngayon, magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, kina Jerome Toledo at kay Stephanie Vicente. Sa mga nakasama natin sa ating mga segmento sa ating sports news, kay Leo Magbayo. Sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga